Tapos nag-chat si amo sa akin, nasa labas ako. Kung ako napunta talaga sa ibang mga amo na Terminator talaga, ligwak na ako dito sa Hello, Hong Kong. Mga kakons, pa-share naman ang aking mga katangahan. Bilang baguhan dito sa Hong Kong, hindi naman siya totally baguhan, pero at least kahit pa paano, naka 9 months na ako. Wala pa akong 1 year, so baguhan pa rin ako kami. Alam niyo bang, marami na akong nagawang kasalanan sa mga amo ko. Marami akong mga nagawang katangahan na hindi ko talaga ini-expect na until now magi-stay pa rin ako dito sa Hong Kong kasi talagang sa mga nagawa kong mali, feeling ko kung nasa ibang amo pa lang yun, terminate na ako mga mi. I swear. Nagbakasyon sila amo. Nagbakasyon sila sa Thailand ng 7 days. 7 days. Tapos ako naman, binigyan din nila ako ng day off. Nagkaroon din na may mga holiday yon. So, medyo napahaba yung holiday ko. Mga siguro 4 days yata akong day off nun. And one day, last na day off na talaga na nataon ng Sunday, mga naiwanan ko yung fridge. Talaga, naiwanan ko yung fridge maghapon. Tapos nataon talaga na naunang dumating sila amo kasi last day yun ng kanilang holiday. Yun yung talagang araw na dadating sila. Ang nangyari, naunahan nila akong dumating sa bahay at nakita nila bukas yung fridge pag uwi nila. Tapos nag-chat si amo sa akin, nasa labas ako. Nag-chat si amo sa akin, sabi niya, May, nakalimutan mong hindi mo na close yung door ng fridge. So ako mga May, parang yung saya ko nung araw na yan, napalitan talaga ng hindi ko maintindihan. Hindi naman ako kinabahan, pero hinanda ko rin yung sarili ko sa galit nila in case man napagalitan ako. Pero syempre sa chat pa lang, nagsorry na ako mga May. Hindi ko naman talaga, syempre sino ba namang may gusto na maiwan ko yung fridge na bukas. Talagang sadyang kapanghang ko lang talaga. So yun nga, nagsorry na lang ako, wala na ako ibang sinabi kasi wala, mali nangyari na, di ba? Kaya sabi ko talaga, hala, major talaga yun ang kasalanan. Major yun ang kasalanan. Tapos, ikaw ba naman, no? Mag-iwan mo yung fridge, yung ref na bukas, maghapon. Tapos, sila amo pa talaga ang naka-tiyempo ng pag-uwi nila. Kaya sabi ko, buti hindi sila nagalit. Hindi mo lang talaga silang nagalit na as in. Akala ko talaga, terminate na nila ako. Kasi yung iba nun, on the spot, terminate na. Kasi yung iba nga, hindi lang napalitan yung tissue, terminate na. Kung baga, depende talaga yan sa amo. Kaya thankful talaga ako mga mina kahit papano. Yung mga amo ko, hindi sila ganun napaka-considerate pa rin nila. Although, alam ko naman na hindi naman talaga tayo perfect. Nagkakamali naman talaga tayo. Pero, major yung nagawa ko mga mi. Parang, alam mo, ilang days kaya yun sila amo na parang 4 days yata yun na nagpapatay talaga sila ng ilaw pagka yung hindi naman talaga kailangan gamitin. Nagpapatay sila ng ilaw. Siguro, doon na-feel ko talaga parang nagtipid sila ng kuryente kasi siguro tinanong nila ako kung ilang oras ka bang wala sa bahay, anong oras ka bang umalis, tapos anong oras yung last mo na naalala na binuksan mo yung fridge. Kasi parang kinalkila nila kung ilang ilang kuryente yung nawala o ano pa, ilan yung titipirin nilang kuryente na para ma-cope up yung mga nasayang na kuryente. Parang alam niyo yung gets niyo yung ibig kong sabihin. Ilang days, parang 4 days yata yun sila, napansin ko nagpapatay sila ng ilaw. Tapos yung lamp lang ang ginagamit nila, parang siguro para matipid yung kuryente. Tapos nagilty talaga ako dahil alam niyo, wala man lang ako narinig na salita kinaamo na basta sabi lang nila, next time mag-ingat na, parang gano'n na sikapin ko daw na huwag makalimutan yung mga ganung bagay kasi delikado din daw yun pag sakali na mga ganung appliances daw maiwanan na bukas, ganyan. Aside sa maaksaya nga daw sa kuryente, gano'n. Yung safety nga daw, which is totoo naman. Hindi ko lang talaga ma-imagine na yung mga amo ko kahit papano, hindi nila ako pinagalitan ng bonggang-bongga. Nag-story lang naman ako, pero at least ibang mga amo ko na-feel ko na kahit papaano hindi sila yung basta-basta lang determinate na hindi ko rin naman naulit yun. Hindi ko naman pinangarap na maulit. Pero talagang sinikap ko talaga na ma-cope up yung mapalitan yung kasalanan. Mapalitan yung ma-cover ko yung kasalanan na nagawa ko. Kasi first time ko nagawa yun mga misa. Alam niyo sa buong almost 6 years ko talaga sa Saudi, never ko nakalimutan na mag-close ng door ng fridge. I swear. Hala, as in, dito pa talaga sa Hong Kong, as in, tanga ko talaga. Tapos hindi lang yan mga ng isang beses, hindi ko nasundo yung alaga ko sa bus, grabe. Ay naku, akala ko kasi si amo pa rin ang magsusundo ng alaga ko kasi siya naman yung naghatid ng umaga. Tapos akala ko hindi siya pumasok. Grabe, kasi ang mali ko naman, hindi ko naman talaga kasi
Teka lang. Tinignan ko yung oras kasi baka mamaya, ay speaking of hindi masundo yung alaga ko, hindi ko, baka malate ako sa pagsundo. Yun nga, na-late ako sa pagsundo that time sa bus. Hala, buti ka mo, may isa akong kasama doon na nagsusundo din. Tinawagan niya ako. Thanks to her talaga. Tinawagan niya ako, sabi niya, "Be, hindi mo ba susunduin yung alaga mo? Nandito na yung bus, naghihintay sa inyo. Yung alaga mo walang susundo. Hindi naman 'to ibibigay sa akin kasi wala naman akong ID dahil meron naman kaming ID na dinadala pagka kami ay nagsusundo sa alaga." So talagang grabe. Yung 20 minutes na nilalakad ko, be, galing dito sa bahay papunta doon sa bus stop, hay, tinakbo ko yan ng 8 minutes. Kung ako napunta talaga sa ibang mga amo na Terminator talaga, ligwak na ako dito sa Hong Kong. As in, wala na, matagal na akong wala dito, hindi na ako abutin ng taon. Pero syempre, bilang isang Kongya na baguhan dito sa Hong Kong, parang hindi pa ganun ka, ano yung routine ba, hindi pa masyadong nagsisink in sa akin yung mga routine that time. Tapos parang aligaga pa ako. So, kahit pa paano ngayon, nagagamay ko naman na siya. So, medyo mas gaan na sa akin yung trabaho. Kaya, alam niyo, yung mga baguhan, pray pa rin kayo mga may na sana kahit na hindi man tayo perfect, no, mabilis tayo magkamali. Sana yung mga magiging amo natin, maging pasensyoso sa atin, alam niyo yun. Kasi no one's perfect talaga, and hoping na yung mga baguhan, kung maganda yung maayos yung mga memory ninyo, then good for you. Kasi ako talaga, makakalimutin ako, Diyos ko. Sabi ko talaga, kailangan ko yatang inumin ito ng Memo Plus. Ano bang kailangan kong gawin sa pagiging gamot na makakalimutin ko? Kaya good luck sa mga magkakaroon ng amo, sa mga mga gustong pumunta dito ng Hong Kong. Good luck sa iyo mga B, kung talagang yung mga amo ninyo is swerte kayo, and then good for you talaga. So, ako naman kahit paano, kahit napakadami ko nang nagawang kasalanan kinaamo. Hindi naman kasalanan na about sa yung mga about sa mali lang sa trabaho. Hindi naman sila nagiging parang worst sa akin. And yun nga, mayroon pang time na may pina-print si amo sa akin, may parang pinapalagyan niya ng pangalan yung mga uniform ng alaga ko. Akala ko naman lalahatin yung mga gamit niya sa school. So, nilagyan ko ng pangalan lahat. Yung pala, yung mga yung mga specific lang doon na parang sinabi niya. And ang pagkakaintindi ko kasi, lahat ng gamit niya sa school, lagyan ng pangalan. Pati yung mga dito sa tatakan yung parang dito sa likod ng uniform ng alaga ko, tatatakan ng pangalan niya. So, tinatakan ko lahat ng pangalan. Sabi niya, "Amo, bakit mo pinagtatatakan?" Doon ko na-realize na, ay, ayaw nga pala nila amo itong patatakan dahil dinodonate nga pala nila amo ito. Ibigay nila yun sa yung mga nangangailangan. Yung next time, magtanong ka na lang, ganyan-ganyan. So, ganun lang yung mga amo ko. Ay, tapos may mga time nakakalimutan ko yung mga instructions nila, mga naiintindihan ko naman, na kukuha ko naman, pero maya-maya parang may nakakalimutan akong isang bagay, tapos ayun na, sabi ko, paano ko yun nakalimutan, ganun. So, yun lang, na-share ko lang mga yung aking mga katangahan dito sa Hong Kong, dahil masasabi ko lang, hindi lahat ng amo basta-basta nagdeterminate. Kahit na sabihin na marami ka nagawang mali. May mga amo kasi dito talaga na konting mali mo lang, konting kibuot mo lang, terminate ka na kaagad. So, swerte natin kung mga amo natin, tulad mga amo ko, nakakaintindi, nakakaunawa sa mga pagkakamali natin. So, pray pa rin tayo mga minay, mga magiging amo natin, magiging continuous na yung pagiging okay nila at pagiging maunawain. So, that's all lang mga may masashare ko. Ay, nako, pagka mga amo natin Terminator, ligwak agad tayo dito.